Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. So meron tayong pag-uusapan dito na video. Ito ay nagva-viral, no? Ito yung unang video. Ito ay galing kay Revizel, KNGV2. Yung tama ba? Pagkakabasa ko. Revizel or Revizle? Whatever that means, ano. So ito yung video. Makaka-relate dito yung mga kapwa kong rider din. So panoorin natin to. Mga momento, mga tropa. Hindi bumalik. Tinakbuhan kami. Sir, bigla po kayo uminto. Sobrang... Siyempre, kasi nga, tumigil yung sa harap ko. Alam nga naman sa bungkihin ko. May kakamalaban ka. Ano kaya? Akin nga po yung basag, sir. May lubak kasi dun, boss. May lubak doon. Nakabangga ako, mga tropa. Pero, hindi ko kasalanan. Mga momento, Nakabangga daw siya pero hindi daw niya kasalanan. mga tropa. Tinakbuhan kami. Habang ako ay nasa Makati Mandaluyong Bridge, mga tropa, biglang nag-full stop ang sinusundan ko na kotse, kaya nabangga ko ito. Paano to? Buti nga yan lang ang naano mo yan lang ang nahita mo yung may mabibili naman yan, may kikitain naman itong video mo, nag-viral Makakabili ka, mura lang naman yata yan yung fender sa harap ng PCX. Parang kuya, parang nasadya kasi kanina po, diba? Nung paliko kayo, binasinahan mo. Yung lumiko po siya kasi nakatigil sa gitna yung kulay itim na Kia. Oo. Tapos binubusinahan niyo po. Dahil sinadya niya po talaga na na dito sa gitna bigla. Alam niya mabilis yung baba. Sa mga oras na to, hindi ko na alam ang mga nangyayari, mga tropa. Siguro dahil sa nangyari, mga tropa. May umabol naman sa kotse na nag-full stop sa harap ko, mga tropa. Ang lakas ng biglang huminto sa harap natin, mga tropa. Nasa tayo? Ay, balik ko yung side mirror niya Nasa Affected po- ba? Nasa bridge tayo ngayon. Mabilis ng konti, pero hindi naman tayo mabilis Alam ng sa... Mabilis ng konti, pero Try hindi naman tayo natin yan, mabilis. Tapos tinakbuhan naman tayo. Andun, sir? Nandun, dito, hindi po kayo. Sakahan na kita. Sira yung motor natin. Hindi lang ba fender yung may problema? Pero naka-under ka pa naman no? Ay. Dito mo na dyan. Witness kami dito, nakita ko lahat. Nasaan na ba yun? Basag. Laman lang tumakbo, nag-take na lahat at umalis na, di man lang nagpungi na sorry. Pamilok ko. Parang mas naitig ka ba? Hindi. Tinulungan ko lang, ako yung witness po. Sir, bigla po kayo uminto. Sobrang... Siyempre, kasi nga, tumigil yung sa harap ko. Alam nga naman sa bungkihin ko. May kakamalaban ka. Ano kaya? Akin nga po yung basag, sir. May lubak kasi dun, boss. May lubak doon. Tapos nakita ko na lang. Yung kaharap ko, Bali ang paliwanag niya, mga tropa, may nag-full stop na motor sa harap niya dahil nahulugan daw ng cellphone. Dahil sa pangit na daan sa Makati Mandaluyong Bridge, dahil sa espalto na parang naging hams na, may aksidenteng nahulugan ng cellphone, mga tropa. Ipuran yan. Alam gawin natin yan. Alam ko naman po yung rules. Kaso, siyempre, biktima lang din po ako Ang tinutukoy niyang yung rules yung kung sino, 'di ba? I don't know if it's general rule na kung sino yung nakabangga, yun yung yun ang may fault, tama? Ganito. Itutuloy mo pa rin sana yan. Magkakagaan ganito kayo. Tapos tayo traffic. Tapos kayo na, sir. Tapos kayo nagkabanggaan, sir. Tapos kayo nagkabanggaan. ano yan? Tapos kayo nagkabanggaan. Sa magbabayan tulay. Yung may bump po. Yung may bump pa. po yung malaking... May, di ba yung palto po? Tapos Ayun yung sakay ko. Dumi. Drip, nanginginig ako. Ano, sa baba? Pagbaba na po na Aldan yung may malaking pumbutas. Oo, mamatay na ako. Hindi doon sa wait lang hindi ko natatapusin tong video na to. Doon pa nga lang sa na ikaw yung bumangga, ikaw yung may kasalanan doon, di ba? Tama ba ako? Kasi actually common sense na lang ang gagamitin natin, no. Common sense na lang ang gagamitin natin.
hindi na tayo magpapaka-technical dito. Kasi debatable ito eh. Pero men, sa lahat ng oras dapat pina-practice natin yung tinatawag na defensive driving. 'Di ba? Anong ibig sabihin ng defensive driving? Yun yung lagi kami ina-anticipate na na danger. Gigets ibig ko sabihin yung lagi mo dapat iisip na ano yun na nga natin. Yung ibig sabihin ng defensive driving, i-search natin kung anong meaning ng defensive driving. Defensive driving meaning. Kasi ito yung madalas na payo eh. Defensive driving is a proactive approach to road safety that focuses on anticipating and responding to potential hazards rather than just following traffic rules. 'Di ba? I mean, kasi sometimes may kahit mismong LTO tinuturo naman 'yan eh. Yung pagka kumukuha ka ng lisensya. Ay, no, sa driving school pala. Tinuturo yan eh. For example, ganito, kahit pa sabihin mo ikaw yung tama, sa nakikita mo may kamote na magka-counterflow na sobrang bilis. Siyempre, sometimes yung iba, ipipilit nila sila yung tama. 'Di ba? Pero kung magiging defensive driver ka, kaya mong iwasan yun eh. Irregardless kung ikaw yung may karapatan o hindi, kaya kasama sa kasama sa exam yan eh, yung kung sino may karapatan. For example, 'di ba may intersection na darating? 'Di ba? Kasama yun doon sa karapatan eh, na tinatawag doon sa kahit pa sabihin mo naka-go yung green, naka-go yung traffic light. 'Di ba? Wag ka pa rin bumirit kahit papaano medyo alerto ka pa rin. Minor ka muna doon sa intersection bago tingin ka pa rin. 'Di ba? I mean, yes, sabihin na natin ikaw yung tama dahil naka-green ka. Eh hindi mo naman masasabi may mga Oscar o kamote kang makakasabay eh. Alam nyo ba na kadalasan yung mga napapahamak, yung pa yung mga matitinong driver, nagkukos ng pahamak eh yung yung mga kasabayan mo sa daan na kamote. 'Di ba? For example, ganyan. Tinuturo naman sa driving school yan eh, yung dapat may distance ka sa kasunod mo. Kaya lang sometimes minimal na sa sobrang bumper to bumper na traffic, minsan hindi mo na naiwasan. Pero at least alerto ka pa rin dapat. 'Di ba? Kasi yung pag sudden stop, hindi mo kontrolado yun eh. Hindi mo siya makokontrol na bigla magpepreno yung nasa harap mo. Kaya dito tamo, nababash ka dun sa comment section. 'Di ba? O sinasabi dito nga, kapag ikaw ay bumangga, ikaw ang may kasalanan. Alangan na kasalanan ng hindi bumangga sa'yo. Sa susunod, wag mabilis magpatakbo kung alam mong namang traffic. Yes, isa pa yan, 'di ba? Kung tatapusin mo yung video, sinabi ko din naman na kasalanan ko, kaya nga wala akong nagawa eh. Kinabi niya din daw. Pero sinabi mo dito sa umpisa ng video, men, napakinggan ko, Tinakbuhan kami. Tamo ha? Habang ako ay nasa Makati Mandaluyong Bridge, mga tropa, biglang nag-full stop ang sinusundan ko na kotse, kaya nabangga ko ito. May sinabi ka Paano dito to? eh. Alright. Parang kuya, parang nagsadya kasi kanina po diba? Kasi may sinabi ka Mga dito. tropa. Hindi bumalik. Tinakbuhan kami. May sinabi ka dito eh. Bigla po kayo uminto. Sobrang... Siyempre, kasi nga, tumigil yung sa harap ko. Alam nga naman sa bungkihin ko. May kakabalakan ka. Malaki ah. Akin nga po yung basag sir. May lubak kasi dun, boss. May lubak doon. Nakabangga ako, mga tropa, pero hindi ko kasalanan. Sabi mo, nakabangga ka tapos hindi mo kasalanan eh. Tapos dito babawiin mo. Kung tatapusin mo yung video, sinabi ko din naman na kasalanan ko.
Kaya nga wala akong nagawa eh. 'Di ba? Ayan, yung tinatawag dito, safe distancing, 'di ba? Kasama yun sa driving school eh. Payag siya gumastos sa motor tapos ikaw gumastos sa sasakyan. 'Di ba? Kasama yung distansya na yon, hindi ito napili ko maging topic to kasi kadalasan sometimes ako nagigets ko naman siya eh, na sometimes feeling natin tayo yung tama do sa sitwasyon. Pero hindi rin tayo matututo kung hindi may magsasabi sa atin. Dahil kung titingnan mo nga naman, 'di ba? Nakaka-bad trip din naman talaga na nagda-drive ka, bigla may pipreno sa harap mo. Oo nga naman. Pero checkin din natin ang sarili natin. Defensive driver ba tayo? Pangalawa, yung distansya ba natin naaayon ba sa mga itinuro sa driving school or kahit mismong sa exam yata ng LTO meron yun, di ba? Maliban na lang kung fixer yung lisensya mo. Hindi mo alam. Pero yung mga nakakuha ng lisensya nung araw, di ba wala naman driving school nun? Pero mukhang bata pa si kuya, mukhang dapat alam niya yan eh. Di ba? Yun lang. Speaking of LTO. Meron dito akong napapanood. Pag nahuli kayo, Meron ako napanood dito. Ito mga si nag-overspeed, anong name nito ni Sir? Sa DOTR to si Sir, di ba? Si Sir Vince Dizon, ito sabi. dyan sa carrier. Binibidyo pa nila eh. Ano pa talaga eh, minsan nag-iisang kamay pa, sumatak mo ng 180, tapos isang kamay lang yung nasa manibela, binibidyo yung speedometer. Hindi ko alam, ano ba yung nun? Ano ba yung nakukuha doon? Ay, syempre content, no? Content. Yung mabilis ka. Marami nga ako nakikitang ganyan. Gumagawa sila ng parang exhibition tapos biglang vinivideohan pa nila para i-upload. Ano ba, hindi ba nila naiisip na pwede nilang ikapahamak yon? Hindi lang doon sa kalsada, ha? Ang ibig ko sabihin na ikapahamak yung, syempre mapapansin sila ng LTO pag nag-viral yung ginagawa nila. Parang katangahan, di ba? Or, kasi yun ang nauuso. Bakit kailangan nating sumunod sa uso? Tapos binibidyo na magaling daw siya umiwas sa Sige. Pag nahuli kayo, wala na kayong lisensya. Itag nyo lang ang LTO, itag nyo ang DOTR, itag nyo ang PNP Cybercrime, itag nyo ang LTFRB. I-validate lang namin. Suspendido po yan. 90 days kagad yan. Walang hearing, walang kahit ano. Suspendido po yan kung nag-validate. Habang sinushow, parang yung kay Yana, no? Diba? O yung kay Yana, nabura na daw yung page niya. Sino ba nagbura? Binura niya mismo or binura ng FB? Pero tama yun. Muna siya, magbakasyon muna siya sa social media. Balik na lang siya pag malamig-lamig na, no? At least kahit pa paano, suspension lang yun napala niya doon sa ginawa niya. Pero balik tayo dito, no? Sometimes kasi minsan, hanggang ganyan lang yan eh. Yung itag nyo kami. Tapos pag tinatag na sa inyo, hindi nyo naman pinapansin. 'Di ba? Tapos minsan may mga ahensya pa ng gobyerno na pag may i-report nyo dito, i-email nyo. Putya naman, pag in-email mo, wala namang wala namang sumasagot nun sa, ayusin nyo muna yung serbisyo nyo. Kasi ang nangyayari, hinihintay nyo pang mag-viral yun eh. Bago nyo pansinin. Di ba? Ewan ko, nagiging uso yung ganyang content eh. Hindi ko alam kung ano ba yun. Wala na kayong lisensya. Di ba? Katulad nito, no, tinan nyo. Ba? Wala pang pero ang talino niya, wala siyang
Wala siyang plate number, ha? Walang helmet, walang side mirror, walang ano. Ano ba? Davao yata eh. Ang ano niya, ang page niya, Davao Idiot Drivers eh. Diyos ko naman, Pilipinas. Ano ba nangyayari? Bakit ang hirap? May mga time na nag-viral na dyan na supposed to be dapat natutunan na natin na lesson. Bakit hindi pa rin talaga hindi pa rin magtanda, hindi tayo pwede matuto sa lesson na napala ng iba. 'Di ba may mga nakikita ta katulad kay Ma'am Yana, no? Nagkaroon ng controversial yung ginawa niya. Naparusahan siya ng LTO. Ba't hindi tayo matuto sa ganun? I'm so sure dahil nakakapag-upload ng video yung mga yan, nabalitaan nila yon, di ba? Imposibleng hindi nila nabalitaan yon. Bakit gagawa pa rin sila ng mga ganyang bagay? Ay, ako. Tapos ito mga sinesend sa akin, hindi ko na i-content yung may mga bugbugan, ha? Kasi mayu-YouTube tayo eh. O next naman, may oras pa ba? Ito nakakabahala to, men. Itong isang video. Sumakay ng tricycle sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City ang 16 anyos na babaeng ito. Pauwi na sana siya galing sa part-time job niya bilang waitress sa isang restaurant. Nagtaka na raw ang biktima nang biglang mag-U-turn ng tricycle. Imbis na sa bahay ihatid ang dalaga, sa isang hotel siya idinidiretso ng tricycle driver. Sabi ko po sa kanya, Kuya, ibaba mo na lang po ako dito kasi hindi naman po ako dito nagpapadala eh. Tapos, Ba't may mga ganyang tao, no? Ano ba, utog ba yan? Or na hindi nila matiis? ang ginawa niya naman po, binilisan niya po lalo yung takbo. 16 anyos siya. 16 years old. Pero bakit nagtatrabaho siya? Di ba, yun? Child labor? Minor to, ah. Ayon sa barangay, unang pumasok sa hotel ang lalaki at maya-maya, binalikan na niyang babae sa labas. Pero di ba nauna yung lalaki, ba't hindi siya tumakbo? Yung nasa labas. Dapat lumayas na siya eh. Ayon sa barangay, kasintahan ng menor de edad ang pakilala ng tricycle driver sa kahera na itinanggi ng biktima. Nakahingi pa raw ng tulong ang biktima sa group chat nilang magkakamag-anak. Nakipag-usap na raw sila sa pamunuan ng TODA para matukoy ang lalaki sa tulong ng body number ng tricycle. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan. Wait, anuhin nga natin, mukhang kulang-kulang yung report eh. Tingnan nga natin ang balita na to. Mukhang nakita ko tong balita sa sa TV eh. Alamin nga natin yung detail, no? Tingnan natin. So, ito yung mismong balita. Uuwi na dapat ang pasaherong 16 anyos sa babae galing sa kanyang part-time job pero idiniretso siya ng sinakyan tricycle driver sa isang hotel sa Antipolo, Rizal. May unang balita Antipolo. si Pinlac. Sumakay ng tricycle sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City ang 16 anyos na babaeng ito. Pauwi na sana siya galing sa part-time job niya bilang waitress sa isang restaurant. Kasi nga po, madaling araw na po yun. Sabi niya po sa akin, may naiwanan daw po siya. Nagtaka na raw ang biktima nang biglang mag-U-turn ng tricycle. Imbis na sa bahay ihatid ang dalaga, sa isang hotel siya idinidiretso ng tricycle driver. Sabi ko po sa kanya, Kuya, ibaba mo na lang po ako dito kasi hindi naman po ako dito nagpapadala eh. Tapos, ang ginawa niya naman po, binilisan niya po lalo yung takbo. Yung takbo ng tricycle niya. Tapos, natatakot na po ako nun. Kasi po, hindi ko na po alam gagawin ko. Nahinto sila doon sa isang hotel na Grabe, no? ipapasok sana siya doon para mag-check-in siguro. Kaso, itong biktima nagpapalag. Ayon sa barangay, unang pumasok Ayan di ba? Pumasok na siya dyan. Bakit hindi pa siya tumakbo? No? Nakagapos ba siya sa tricycle?
Pasok sa hotel ang lalaki at nag-abot pa ng pera sa kahera sa front desk. Maya-maya, binalikan na niyang babae sa labas. Hinawak Ayos no? Ayaw niya makita nung receptionist na may kasama siyang minor. hawakan pa ng tricycle driver ang biktima at inakbayan. Tapos sinabi niya po sa akin na ihahatid niya lang daw po ako pagkatapos. Grabe. Pagkatapos ng alin? Natakot po ako dun. Nihila niya po ako. Tapos pumasok po kami dun sa hotel kasi nangingi po sana ako ng tulong kaso natatakot po ako sa kanya. Ayon sa barangay, kasintahan ng menor de edad ang pakilala ng tricycle driver sa kahera na itinanggi ng biktima. Pilit tinatanggi na hindi at hindi talaga niya kilala yung taong yun. Kaya nagtaka talaga yung cashier ng motel. Ngayon, Tigang no? nung hindi tinanggap ang bayad, dahil sabi ng cashier, kapag magpipilit ka sir, tatawag ako ng barangay. Ngayon, nung sinabing tatawag ng barangay, kinuha niya yung pera. Very good. Saludo sa cashier. Sabay alis, sumakay ng tricycle, iniwan yung biktima doon. Nakahingi pa raw ng tulong ang biktima sa group chat nilang magkakamag-anak. Nag-message po ako sa kanila, sabi kong tulong please kasi po hindi na po ako nakapagdugtong ng chat kasi nga po tinitipid ko po yung battery para po ma-chat ko po kung nasan ako dun sa magsusundo po sa akin. Hindi ko po alam kung buhay pa ba siya or ano po, yung po agad ang pumasok. Nanay naman kasi, ang bata-bata nung anak nyo, ba't nyo pinagtrabaho? Or let's say, no, syempre, may reason kayo kung bakit nyo ginawa yon, kung bakit pinagtrabaho nyo yung anak nyo. Pero, make sure na kahit man lang sana yung security ng bata, huwag niyong pababayaan. O let's say, nagtrabaho siya, no? Siyempre, hindi ko naman pwedeng kontra. Huwag niyong pagtrabaho. Kung talagang kapos kayo, di ba? Kahit maano man lang, nasunduin niyo man lang. Di ba? Sunduin niyo man lang para kahit papaano. Nasaan ba yung tatay niyan? Wala na yung tatay niyan? Or kapatid niyan? Or kahit kayo, sunduin niyo na pag uuwi. Di ba? Hindi yung ganyan. Kasi minor yan eh. Tamo, yung wala siya nagawa eh. Kaya nga nagtataka nga ako. Siguro dala ng pagkaka-minor de edad niya. Nung, sabi ko kasi kanina, nung pumasok yung suspect sa hotel, sana tumakbo na si ate habang naiwan siya sa labas. Siguro, dahil minor, hindi niya alam ang gagawin niya. Buti alerto din yung cashier ng hotel, di ba? Pero pag mga ganyan sana, susunduin nyo. No? Pasalamat kayo may hindi mo kampera yung nasa hotel na purkit magbabayad, hahayaan na lang, di ba? Susunduin nyo. Lalo na pagka siguro karinderya yan na talagang madaling araw na nagsasara yung mga yan, di ba? Kung alam nyo naman na ganun yung dapat may taga-sundo. Okay lang sana kung lalaki yung Pasok sa isip ko po eh. Kaya nagmadali po talaga kami na puntahan kung saan po siya. Paano na lang kung may nangyari talaga sa kanya na... Yun na nga ang iisipin natin lagi. Ipag-usap na raw sila sa pamunuan ng TODA para matukoy ang lalaki sa Kailangan anuhin na ito. Kalusin na dapat yung mga ganyang tao. Kasi ngayon nakalusot yan, hahanap uli ng paraan yan. Hahanap uli ng paraan yung animal na yan pagka hindi nyo kinalus yan. tulong ng body number ng tricycle. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng kaanak ng biktima sa mga otoridad para mahuli ang tricycle driver. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa Ito rin si ate, may itsura din. Yari din to pagka, naku. GMA Integrated News. Kapuso. Di ba, pag mga ganon, yung unahin yung security, hindi naman kinokontra yung pagtatrabaho, pero sana mag-devote din kayo ng time since nagpapakahirap yung anak nyo na magtrabaho sa mura niyang edad. Sacrifice din kayo na sunduin. 'Di ba? Gagastos pa pamasahe. Wala ganun talaga eh. Anong gusto nyo? Hindi nyo masundo yung anak nyo na may mangyayaring hindi maganda? Buti na lang hindi siya pinabayaan ng nasa taas, 'di ba? Dahil kung
who knows? 'Di ba? Wag naman sana. At yung nakatakas na yun, dapat kalusin na yun eh. Ano na talaga dapat yun eh, yung mga ganun tao. Kasi hindi titigil yan hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Hindi titigil yan. Kung sino man sana mahuli yun. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.